Dito po tayo ngayon sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa may Pilcoa kung saan ay nagsasalita po yung isa sa mga leader ng Grupong Manibela, yung Batasan Chapter. Siya po si Sir Oliver. At dito nakikita natin ngayon, medyo makapal ho yung mga sasakyan. May nakikita ho tayo mga pasahero na nag-aabang ng mga sasakyan. Pero karamihan ho talaga ay punong-puno yung bus o jeep. Hindi ko alam kung dahil nga po ngayon ay rush hour na. Malaman ho natin kay Sir Oliver kung paano to. Sir, malaman natin kung paano yung gagawin. Ginawa ninyong timawa ang bawat Pilipino. Sir, pwede ba namin kayo ma-interview? Paano ba itong gagawin yung transport strike ngayong araw na to? Manawagan lang po sana kami, ma'am, at gusto namin iparating sa mahal na Pangulo na ang pagbibigay nila ng ayuda ay hindi po malasakit. Kung hindi, ito po ay pasakit. Dahil hindi naman mga lehitimong driver ang karamihang tumanggap kahapon sa ayuda. Mostly sa tumanggap, mga chairman ng kooperatiba, mga presidente ng mga iba't ibang samahan. Kaya ang lehitimong driver po ang kawawa. Di ba, ang ginagawa ko dyan ang pag-aabot isa-isa, di ba? Paano nang Yun nga po, ma'am. Yun nga po ang nakakapagtaka. Kasi kung dala ko lang po sana ang listahan, ipapakita ko po sa inyo kung sino ang mga lehitimong driver doon. Marami pong hindi lehitimong driver ang tumanggap ng ayuda. Okay. May mga operator na dapat hindi sila tumanggap. May mga chairman ng co-op na dapat hindi sila tumanggap. So ano ang sa tingin nyo ngayon, Ka Oliver? Ano ho yung maibibigay na tulong ng gobyerno talaga sa inyo? Kung sa tingin nyo, hindi ho naman napupunta talaga doon sa mga talagang driver yung ibinibigay na ayuda? Kung sana, ma'am, makarating to sa Pangulo, sana mapag-isipan niya na ang solusyon dito, kung gagasto ang gobyerno ng 10 milyon sa ayuda na yan, bakit hindi niya nalang ipundo yan para sa mga gasolinahan para bawat driver na pipila magkakaroon ng discount? Para legal na ang crude na ang binibigay nilang ayuda napupunta talaga sa krudo. Opo. Ano plano nyo ngayong araw na to, Ka Oliver? Ang plano lang po namin sa ngayon ay manawagan at kung ano man po ang order ni chairman ay gagawin din po namin. Hinihintay lang po namin, ma'am, ang direct order galing sa taas. Pero pagka nagta-transport strike kayo, di ba naapektuhan mga commuter, yung mga pasahero? Ando na nga po tayo, ma'am. Kaya nga po ito yung panahon na magsakripisyo awat isa. Kasi kami po sa Manibela, handa po kami magsakripisyo, handa po kami hindi magtaas ng pasahe alang-alang sa ating mga commuters. Pero ang sakripisyo naman ito para sa mga commuters ay para din po ito sa kanila. Dahil kung hindi makarating sa Pangulo ang aming karaingan, pati po sila ay masasaktan. So hanggang bukas po mayroon kayong transport strike? Hanggang bukas po, ma'am. Opo. At kung ano pa man po ang magiging plano ng nakakataas sa amin, baka magpatuloy pa ito ng ilang araw. Sige. Salamat po. Si Ka Oliver, siya po yung nagbibigay ng pahayag dito. At yung mga sinasabi ho niya na yung kahapon daw po, yung mga ayuda, hindi naman daw ho talaga doon sa mga lehitimong driver na papunta. Yan ho, bibigyan natin ng linaw. At sisikapin ho natin kunin ang pahayag ng ang LTFRB, ang DSWD at maging nitong DOTR kung may basihan nga po ba yung sinasabi nito si Ka Oliver na hindi naman mga lehitimong driver ang nakatanggap ng pinamigay na ayuda kahapon doon sa ilang lugar. So yan ho yung sikapin natin malaman. Samantala ngayon po dito ay nakikita ho natin ito yung mga pasahero na naghihintay. Yung karamihan ho ay dumadaan mga sasakyan punong-puno na rin po. Kaya ayan, unti-unti na rin nagbi-build up yung mga bilang ng mga pasahero sa bahagi ito ng Commonwealth dito po sa Pilcoa. Ayan muna po rito sa Pilcoa. Back to studio po tayo.